not here to win a game. We're here to win a tournament. Okay, we're in the whole thing. Mabuhay, mga kababayan, welcome to Auf RM channel. Narito muli ang Auf RM Sports Edition para sa isa na namang video. Kumusta po kayo mga kababayan? Nandito na naman po ang Auf RM Sports, na buhay na muli, upang kayo ay aliwin, balitaan, paliwanagan, at paglingkuran. Atin pong pag-usapan ang daan para makarating sa Paris Olympics ang Gilas, at kung bakit makakalaro ang Gilas sa Olympics. Hindi po ako isang expert sa technicalities ng basketball game. Pero ang ibabahagi ko sa inyo ay ang aking masasabi bilang isa sa mga manunood at fan ng Gilas. Wala po sana ako balak muna na gumawa ng sports video dahil kulang po sa time and resources, kaya lang nang mapanood ko ang laban sa Europe ng Gilas para sa FIBA Olympic Qualifying Tournament, ay wala ako paglagyan ng kasiyahan at karangalan para sa ating bayan. Isa po ako doon sa live na nanood ng laban ng Gilas at Latvia na parang nananaginip at hindi makapaniwala kung totoo ba ito na nangyayari. Nagpuyat pero hindi makatulog sa sobrang pagkabigla dahil literal na ginulat ng Gilas ang buong mundo. Parang umayos lahat at lahat nag-contribute pati ang audience kahit kakaunti lang ang mga kababayan natin doon laban sa overwhelming home crowd ng Latvia. Natalo nga ng ating Gilas team na rank number 37, ang rank number 6 sa buong mundo na Latvia, sa harap ng kanilang home crowd sa sarili nilang bansa. Gumawa lang naman ng history ang Gilas, kung saan nanalo tayo laban sa isang European basketball team, makalipas ang 64 years. Parang Cinderella story. Parang naulit lang ang nangyari sa China sa nakaraang Asian Games sa pangunguna ni Coach Tim Cone at Justin Brownlee. Isang bagay na napatunayan ko dahil kay Coach Tim Cone. Ito ay ang pananampalataya, ang motivation ni Coach Tim Cone sa mga Gilas players na maniwala na walang imposible ang nagtulak sa kanilang lahat at parang ang lahat ay sumunod dito. Lahat ng pangyayari ay umaayon. Parang ang buong universe ay umayon at nakisama. Sumusunod ang lahat sa direksyon ng Gilas. Sa pangalawa nilang laro, kung saan ang nakalaban nila ay ang world rank number 23 na Georgia, ay mas naipakita pa ng Gilas na kayang-kaya na talaga natin makipagsabayan sa international basketball, gamit pa ang bench players sa pangunguna ni CJ Perez na 100% from the field at nag-apoy sa fourth quarter, at tulong nina Carl Tamayo, Calvin Aftana, at Gilas veteran Japeth Aguilar. Ito ay sa pagkakataong nasaktan si Kai Sotto kaya hindi na nakalaro at hindi naman maganda ang nilalaro ni Junmar Fajardo. Nagawang habulin ng Gilas ang tambak na umabot pa sa 20 points. Maging ang zone defense, na hindi style ni Coach Tim Cone, ay ginamit niya para hindi matambakan ng Georgia, kahit na wala ito sa practice nila. Kaya dahil dito ay binago nito ang imahe ng Gilas. Magmula ngayon ay wala nang kaba kapag nanonood ng Gilas Games sa international basketball. Dahil alam na, kahit ng mga players na kaya nila makipagsabayan. Napatunayan ni Coach Tim Cone na hindi talaga tayo pang rank number 37 lang sa FIBA World Ranking. Mula ngayon ay matalo man ay masaya pa rin tayo, dahil hindi nakulelat ang Gilas team natin laban sa World Basketball. Ipaliwanag din natin kung bakit nasabi ni Coach Tim Cone na ito ang kauna-unahang pagkatalo niya sa basketball na masaya pa rin siya. Ito ay dahil,
hindi lang sa magandang ipinakita na laro ng mga Gilas players natin, kundi ito ay sinadyang ipatalo ni Coach Tim. Una, naglabas ng ruling ang FIBA na kapag matalo ng Georgia ang Gilas ay kailangan na hindi bababa ng 19 points ang lamang. Ito ay dahil magkakaroon ng triple tie ng standings sa group nila, at wala namang tiebreaker game sa FIBA dahil walang kasiguraduhan kung kailan matatapos ang series kapag ganon. Kaya ang pinapairal ng FIBA sa ganitong sitwasyon ay ang tinatawag na quotient system. Gaya ng Latvia na kahit na 1-1 din ang standing ay nauna na mag-qualify sa semis dahil mataas ang nakuha nila na quotient sa game laban sa Georgia. Ang Gilas naman ay nakakuha ng mataas na quotient dahil tinalo nito ang Latvia. Pansinin sa free throw ni Newsome sa last seconds ng laro na walang Gilas player na rebounder, kaya malinaw na sinadya talaga ito. Ito ang katunayan na hindi lahat ng pagkakataon na hindi ka nanalo sa laban ay talo ka na. Kung minsan ay kailangan mo matalo upang mas manalo. Ang prinsipyo na yan ay napakahalaga kahit sa pang-araw-araw natin na buhay. Kahit na sa spiritual. Pangalawa, ay blessing in disguise ang pagkakatalo ng Gilas sa Georgia. Dahil ang makakalaban nila ay ang pinakamalakas na team ng kabilang group. Ito nga ay ang Brazil na rank number 12. Bakit mas maganda na makalaban nila ang pinakamalakas na team ng kabilang group sa semis? Ito ay dahil kung matalo nila ito sa semis ay ang makakalaban nila sa finals ay alin sa dalawa lamang, ang mas mahinang team sa kabilang group o ang Latvia na tinalo na nila sa first game kaya mas malaki ang chance nila na mag-champion sa OQT at mag-qualify sa Olympics. Tandaan na lahat ng mga teams sa semis ay ang pinakamagagaling na team sa bawat group. Kaya isang malaking opportunity na makalaban ang pinakamalakas sa kanila na Brazil. Kung sakaling matalo man sila sa Brazil ay bonus na lang ito na tune-up game laban sa isa pang top team sa buong mundo. Madaling tanggapin na hindi tayo nag-champion. Kaya nakita nyo na po mga kababayan. Nang dahil sa mindset ni Coach Tim Ko na manalo, at walang imposible, ay umaayon ang lahat. At kung sa tingin nila na naubusan na ng secret game plan at secret weapon ang Gilas, ay nagkakamali sila. Welcome po kababayan ta Auf RM Sports Channel. Maraming salamat po sa pagbisita sa aming channel. Ito po ang sariling channel ng Auf RM Sports na dedicated sa sports, news, and entertainment. Matatagpuan po ang mga featured videos namin sa playlist section, sana po ay magustuhan ninyo at mag-enjoy kayo. Please feel free to give your comments and opinions about the videos. Please like, share,
And don't forget to press the notification bell to keep you updated with our videos. Once again, thank you. Mabuhay po kayo kababayan.